Ang hirap para sa akin na maging tagapagmana, na nag-iisang anak at natatanging inaasahan ng pamilya ko na magbigay sa kanila ng apo. Ayaw kong magreklamo, pero nakaka-pressure din minsan sila mom at dad. Kilala mo naman sila, di ba? Sabi pa ni Rodrigo sa matalik niyang kaibigan. Tila ba'y naglalabas ng kanyang mga hinanaing rito patungkol sa nararanasan niyang pressure sa pag-aasawa. Ang hirap naman pala ng sitwasyon mo, pare. You have to convince your mom and dad that you can handle yourself without needing any woman in your life. Anyway, how are you doing ba these days? Tanong naman ng kaibigan niya sa kanya. Well, obviously, stress, pressured, and at the same time, pagod. Alam mo ba, kaliwat kanan na nga ang mga problema ngayon sa company. Buti na lang na mamanage ko pa rin naman. Salamat sa pagtatanong, pare. Tugon niya naman dito. Bakit kasi ayaw mo pang mag-girlfriend? I mean, gwapo ka naman. You have all the looks to have one. Matalino ka rin. Mabait. At mayaman pa. Tanong muli sa kanya ng kaibigan niya. Napangisi na lamang si Rod sa kaibigan at sa sinabi nito. Hindi pa yon ang priority niya sa ngayon. Dahil sa sobrang busy niya sa trabaho, lalo na at siya lang naman ang nag-iisang nag-aasikaso. Siya lang naman din kasi ang anak at tagapagmana nun. Do you really think I still have enough time for that? Pabiro ng tanong niya sa kaibigan. No, I mean, yes, if you want to. Alam mo, Rod, sabihin na natin na masyado kang busy na tao. Pero kailangan mo pa rin naman ng special someone to be with para may break ka rin from work. Isa pa, para naman may inspirasyon ka rin. Hindi yung mukha kang tuyot, no? Gwapo ka nga, tuyot ka naman. Mapang-asar na sagot naman sa kanya ng kaibigan niya. Sira ulo ka talaga, no? Sagot niya rito at saka ito binato ng ballpen. Nagkatawanan na nga lamang ang dalawa hanggang sa matapos ang asaran sa isa't isa nang sumapit na ang oras para kay Rodrigo na umuwi na. Oh, oras na pala. Paano ba yan, pre? I'll be heading home na. Mom and Dad might be waiting home already. You know, Sunday is family day. Tatatlo na nga lang kami kaya di pwedeng malate. So paano ba yan? Mauna na ako sa'yo sabi ni Rodrigo. Sige pre. Ingat ka. Tapusin ko lang din to. Tapos alis na rin ako. Pakikamusta mo na lang din ako kina tita ha. Tell them I'll visit them maybe one of these days. Tugon naman sa kanya nito at saka naman siya nagpatuloy sa pag-alis. Habang nasa daan nga at nagmamaneo si Rod ay hindi niya maiwasang mapangiti nang makita ang larawan ng kanyang mga magulang sa sasakyan niya. Kung tutuusin lang kasi, mayroon na sana siyang babaeng pakakasalan noon pa man at talaga namang gustong-gusto rin ito ng mga magulang niya. Sa kasamaang palad, hindi niya tinuloy ang kasal na pinlano niya para sa nasabing babae. Nang minsang bastusin ng ex-fiancé niya ang mga magulang niya dahil lang sa late ang mga ito na dumalo sa dinner date sana ng pamilya nila. Hindi kinaya ni Rod ang pambabastos ng babae maging ng pamilya nito sa mga magulang niya. Gayon pa man ay pinalampas niya yon. Binigyan pa rin ng pagkakataon ng babae na makabawi sa kanya sa nagawang pagkakamali. Subalit isang araw, bigla na lamang siya nitong kinumpronta at sinabi na hindi siya pakakasalan kapag hindi nito inabandona ang mga magulang niya. Para sa kanya, napakahirap na desisyon yun. Lalo't ang ibig sabihin ng babae ay iiwan mismo ang mami at daddy niya. Nauunawaan naman niya na sa pag-aasawa, parte roon ay ang pagbukod. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit ganun na lamang ang pananaw ng dating fiancé niya, gayong wala namang ginagawang masama o tutol sa relasyon nila sa dalaga ang mga magulang niya. Bakit pa niya kailangan pumili sa ganong kabigat na bagay? Sa kanya napagtanto na bukod sa mahirap unawain ng ugaling taglay ng babae, ay lubha rin siyang mahihirapan kapag nagsama na sila. Lalo na't hindi pa man din sila kasal, ay ganun na ang ugali nito sa kanya, maging sa pamilya niya. Na siya namang pinakaayaw niya dahil malaki ang respeto niya sa mga magulang niya. Kaya sa huli, ay mas pinili pa rin niya ang mga ito. At buhat nga noon, ay naging masela na talaga siya sa pagpili ng babaeng kakasamahin niya.
Ilang saglit pa ay nawala ang ngiti sa labi ni Rod. Pumasok sa isipan niya ang pangungulit na naman ng mga magulang niya. Patungkol ito sa pag-aasawa. Hindi kasi alam ng mga ito ang tunay na dahilan kung bakit sila naghiwalay ng dating fiancé. Para maiwasang masaktan ang damdamin ng mga ito, sinabi niya na hindi na nila mahal ang isa't isa kaya sila naghiwalay. Buhat nun ay natakot ang mga ito sa pag-iisip na baka ibang nais ng anak nila at baka hindi na ito magkaanak. At kung sakali mang ganun nga, ay paano na lamang ang kumpanya nila kung walang magiging tagapagmana ang kaisa-isahang anak nila. Kaagad na nag-isip ng paraan si Rod para makauwi at makapasok ng bahay nang hindi nalalaman ng mga magulang niya. Kahit naman kasi alam niya na magkakaharap at magkakausap din sila sa hapagkainan, nais niya munang makadiretso ng kwarto niya, mahiga at makapagpahinga ng hindi pressure ang bubungad sa kanya. Ganon at ganon na lang kasi palagi ang nangyayari. Dahil sa tuwing uuwi siya sa kanila, sasalubungin siya ng dalawang matanda ng yakap na may kasamang pangungulit na siya namang pinagpapasensyahan na lang niya dahil nga sa matatanda na rin ng mga ito. Pagkarating nga niya sa mansyon at matapos na igarahe ang sasakyan, agad na niyang sinimulan ng teknik para ligtas siyang makapasok ng bahay diretso sa kanyang silid. Nakatingkayad na naglalakad si Rodrigo habang dahan-dahan na binabaybay ang daan patungo sa kanyang silid. Bawat hakbang niya ay mayroong mahina at maingat na paghinga upang hindi marinig ang pagdating niya ng kanyang mga magulang. Sa isip-isip nga ni Rod ay mahirap takasan ng mga ito sa oras na nalamang nakauwi na siya galing sa trabaho dahil palaging bukang bibig ng kanyang mga magulang sa kanya ay ang patungkol sa kanyang pag-aasawa at bigyan na sila ng mga apo na aalagaan. Nais na kasi ng mga ito na magkaroon na ng mapapangasawa si Rodrigo dahil nga siya lamang ang natatangi nilang anak. Kung kaya't gano'n na lang sila kapursigido na makita at maabutan pa ito na malagay sa tahimik na buhay bago pa man sila magpaalam, lalo na at matatanda na rin silang mag-asawa. Maliban pa ron, ay gustong-gusto na rin ng mag-asawang Ferrer na magkaroon ng mga apo, lalo na at tumatanda na sila pareho. Gusto nilang maranasan ang pakiramdam na magkaroon ng mga chikiting na tatawagin silang lolo at lola. Kaya naman ay kinukulit nila palagi ang kanilang anak hanggang sa puntong sila na mismo ang naghahanap ng mga babae na pagpipilian ng anak nila na mapapangasawa nito. Habang dahan-dahan sa paglalakad ay biglang nakita ni Rod ang asong si Shamsi. Nakatingin sa kanya at winawagawi pa ang buntot nito. Ingat na ingat pa man din siya at halos hindi na huminga. Pero nakaligtaan niya na meron palang alagang aso ang kanyang mga magulang na ang hilig ay harutin siya palagi sa tuwing nakikita o naaamoy siya nito. Sa oras din yun ay halos manigas na ang mga daliri ng kanyang paa nang biglang lumapit na nga sa kanyang aso at nagtatahol. Animoy sabik na sabik sa kanyang presensya na makita siyang muli. Dahil nga ron ay agad na napukaw ang atensyon ng mag-asawang tahimik. At katulad nga ng inaasahan ni Rod, nang makita siya ng mga ito, ay halos di na naman magkamayaw ang mga ngiti sa mukha ng mag-asawa. Agad na tinawag siya ng mga ito. Wala namang nagawa si Rod kung di ang maupo sa tabi nila at pakinggan ng buong pagpapakumbaba ang lahat ng sinasabi at mga sasabihin pa sa kanya. Anak, nakauwi ka na pala. Ni hindi ka man lang nagsasalita. Kanina ka pa ba dyan? Halika muna at hintayin mo na ring maluto ang ulam nang sabay-sabay na tayo ng daddy mong kumain. Pagtawag ni Miss Alice sa kanyang anak. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Shamsi kasi ang ingay mo. Mahinang sabi ni Rod. Sa isip-isip niya ay sinisisi pa nga ang aso habang napapakamot na lang sa kanyang ulo. Meron nga palang ipinadalang item ang kaibigan mong si Antonio. It was delivered nung isang araw pa. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo at palagi ka kasing busy. Ni hindi man lang makita ang anino mong pumirme dito. Makita man eh, hindi naman nagtatagal dito sa bahay. I understand naman anak, pero mas maiintindihan sana namin ng dad mo kung may mga apo na sana kami. Sabi ng mami ni Rod na may pahabol pang biro sa dulo. Ano ka ba naman honey? Huwag mo munang i-pressure ang anak mo at kararating lang yan.
Hayaan mo munang makapagpahinga at makapag-relax. Baka kaya laging wala rito yan dahil nakukulitan na sa atin. Sabi naman ng daddy niya sa kanyang mommy. Napangisi na lamang si Rod habang sa isip-isip niya, sinasabi niyang tama nga ang pahiyag ng kanyang ama. Hay nako, para yun lang naman. Ay intindihin mo na ako anak. At ako ay tanging doon na lamang na-excite sa ngayon. Well, anyways, andun nga pala sa kwarto yung parcel from Antonio. Pinaakyat ko na kay Manang kanina. At baka ako ay makaligtaan ko na namang banggitin sa'yo ulit. Ani ng ginang sa binata. Okay ma. Tugon naman ni Rod na akala ay pahahabain pa ng inang usaping iniiwasan niya. Makalipas ang ilang minuto, ay naluto na rin ang kanilang panghapunan. Nakahinga naman ng maluwag si Rod. Sa wakas ay hindi nabuksan ng kanyang inang usapin patungkol sa kanyang pag-aasawa. Subalit nang makarating na sila sa hapagkainan, nagsimula nang magsalita ang kanyang ina at kinamustang kumpanya niya. Mukhang alam ko na ang patutunguhan ng usapan na tumamaya ah. Bulong ni Rod sa sarili, sabay na pabuntong hininga na lamang sa ideyang naiisip niya ngayon. Palaging ganon ang pamilya nila sa tuwing kakain. Lalo pa sa tuwing nagkakataon na pareho silang nasa bahay at nagkakasabay kumain. Hindi nawawala ang kwentuhan at kamustahan sa isa't isa. Parte na rin ng kanilang bonding sa tuwing sila ay nagkakasama-sama. Mababait ang mga magulang ni Rod. Kaso nga lang, dala na rin ng katandaan ay ang pagnanais ng magkaroon ng mga apo na siyang palaging ibinabato sa kanya sa kalagitnaan ng mga pag-uusap nila. By the way anak, balita ko ay hindi na naman daw nag-work ang date ng anak nyo ni Mr. Chua. Bakit naman? Napakapihikan mo naman anak. Kailan ka ba mag-aasawa at nang magkaapo na kami? Abay tumatakbo ang oras namin ng daddy mo. Tanong ng kanyang ina. Kasi ma'am, hindi kami compatible. We're two different people na malayong malayo sa isa't isa. Kaya we both agree to just stay as friends. Tugon naman niya dito. Baka naman bakla ka anak. Napapansin ko nang halos magkapalit na kayo ng mukha ng kaibigan mong si Antonio. Sobrang lapit niyo sa isa't isa Isa pa, sa dami ng babaeng nakadate mo, ni isa walang nag-work. Mga prominenteng babae ang mga yun ah. No offense ha. Pero paano ba namang hindi ako makakapag-isip ng ganito? Kita mo nga, parang ayaw mo sa babae. Ni isa sa mga pinakilala namin sa'yo, wala ka pa ring nagugustuhan. At sa edad mo yan na 28, ay wala ka pang pinakikilala sa amin ng mami mo. What do you think anak? Bakla ka ba? Tanong ng kanyang ama na may nangaasar na tono. Bigla namang nasamid si Rod nang dahil sa sinabi ng kanyang ama. Ang kanya namang ina ay halos mailuwa ang kinakain nito at dun lang sinuway ang kanyang asawa. Elizalde, watch your mouth. Nasa harap tayo ng hapagkainan kung ano-anong kalokohan ang sinasabi mo riyan. Galit na tugon ng ginang sa kanyang asawa. Natawa naman ang ama ni Rod sa naging reaksyon ng kanyang mag-ina, habang si Rod ay nauubo-ubo pa rin. Sa isip-isip nga niya ay hindi niya lubos akalain na hahantong pa sa ganong kaisipan ng kanyang magulang. Matapos kumain, ay nauna nang magpaalam si Rod para magpahinga at matakasan na ang iba pang usapin. Hindi na nga lang niya ito sinagot pa sa sinabi nito kanina. Dahil sa pagod niya sa trabaho, batid niya ring hahaba lang ulit ang usapan. Kinabukasan, sinalubong siya ng kanyang ina. Sinabi nitong nakahanda na ang susunod niyang meeting para sa panibago na namang babae. May pagkayamot man sa damdamin ng binata, ay hindi niya ito pinahalata sa kanyang ina. Bukod kasi sa ayaw na niyang humaba pa ang usapan at magtalo sila ng kanyang magulang, ayaw din naman ng binata na sumama pa ang loob ng mga ito sa kanya. Lalo na at matatanda na rin sila para bigyan pa ng mabigat na isipin. Kung kaya't wala na siyang ibang choice, kung di ang sang-ayunan na lamang ang mga ito. Medyo hindi kagandahan nga ang naging simula ng araw ni Rod. Kaya naman napagbuntungan niya ng init ng ulo ang kanyang driver. Pinagalitan niya ito nang makalimutang ipaalala sa kanya na may mahalaga silang dadaanan habang nasa biyahe papunta sa trabaho.
Taliwa sa sitwasyon ng lalaki, ang babaeng si Diana naman ay buhay na papasok papuntang opisina. Excited na ito na makuha ang una niyang sahod. Habang naglalakad nga siya ay animoy isa siyang batang kumakanta sa daan. At bakas sa mukha nito ang saya at pagka-excite dahil sa sahod niya. Nang bigla na lamang siyang mapahinto nang makita mula sa di kalayuan ng isang lalaki na pinapagalitan ng isa pang lalaki. Mukhang mayaman ito. Nagmisto lang ang marites itong si Diana na halos sumaba na ang tenga sa pakikinig sa sinasabi ng mayamang lalaki sa isa pang lalaki. Si Rodrigo pala at ang driver nito. Pinapagalitan ni Rod ang driver niya dahil sa pagkakamali nito sa trabaho at marahil ay dala na rin ng init ng kanyang ulo. OMG naman tong lalaki na to. Komot mayaman ay namamahiyanan ng kapwa. Kung ako si kuya, sinuntok ko na yung manong na mayabang na yan. Kay ganda-ganda at disente ng suot, pangit naman ng ugali. That's so not my type. Ani pa nga ni Diana sa kanyang sarili. Dala ng pagkadismaya sa ugali ng batang lalaki at saka na nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Papasok na sana si Diana sa elevator nang biglang may kamay na pumigil sa pagsasara ng pinto nito. Nakasabay niya biglang lalaking kanina lang ay pinag-iisipan niya na ng masama. Kung kaya't inirapan niya ito na siya namang ikinabigla ng lalaking si Rod. Who the heck is this woman? Bakit niya ako iniirapan at tinitignan ng masama? Sabi ni Rod sa isip-isip niya at binaliwala na lamang ang babae. Pero di pa man nagtagal ay muli na namang bumanat si Diana. May pabulong pang kasama. Hay nako, ang pogi sana. Pangit naman ang ugali. Namamahiya. Ano kaya ang posisyon nito dito at ganyan siya makaasta? Mahinang sabi ni Diana na siya namang nadinig ng lalaki. Hindi na nga nakapagtimpi pa si Rod at tinanong na ang dalaga sa mga tila pagpapasaring nito na batid niyang para sa kanya dahil tanging silang dalawa lang naman ang naroon sa loob ng elevator. Excuse me, miss? Nagpaparinig ka ba? Tanong ni Rodrigo na tila nagsisimula na ring mag-attitude sa dalaga. Taas kilay mula sa babae lamang ang natanggap ni Rod. Kaya mas lalo pang uminit ang dugo nito sa dalaga. Tatanungin na sana ng binata ang dalaga kung anong problema nito nang biglang may pumasok pang ibang mga empleyado at bungad siyang binati kung kaya't nabaling na lamang ang atensyon niya sa iba. Good morning, sir. Pagbati ng mga ito. Bahagyang natigilan si Diana nang marinig yun. Maya-maya pa nga ay tinanong niya ang mga ito na siya naman palang mga ka-office mate niya. Sinong sir bang tinutukoy niyo? Yun ba? Sabay turo nito sa papalayong si Rod. Hoy, makaturo ka naman dyan. Oo, si Sir Rod yun. May-ari ng kumpanyang pinapasukan natin. Kaya maging mabait ka pag nandyan siya para ma-promote ka. Bawasan mo mga kamalditahan mo ha. Baka mabalitaan ni Sir, tatanggalin ka na lang nun bigla. Ang alam ko pa naman, mahigpit at maselan yon sa mga empleyadong may attitude problem. Kaya be careful. Sagot naman ng isa sa mga kaopisina niya. Ha? We, di nga. Hindi makapaniwalang sabi ni Diana. Oo nga. Ayan o, tignan mo. Siya ang CEO. Loka ka? Nagtatrabaho ka rito ni hindi mo kilala kung sino ang boss mo? Sagot naman nito sa kanya. Ipinakita pa nito ang larawan ni Rod sa cellphone na sinearch pa ang company background nila para lang makumbinsi si Diana. Nagmisto lang ang naistatwa si Diana. Hindi makagalaw o makapagsalita. Halos manigas na ang mga paa sa kinatatayuan. Napagtanto niya ang kagagahang ginawa niya kanina. Inirapan niya ang lalaki na boss niya pala. Hala, inirapan mo ba? Huwag mong sabihing hindi kasi kitang-kita ko sa festlock mo ngayon. Shootanes ka talagang bakla ka. Ayaw mong ipirmi sa isang tabi ang kamalditahan mo. Inis ngang sabi sa kanya ng katrabaho, habang siya naman ay sabay na napakurot na lamang sa magkabilaan niyang pisngi. Patay. Tanging salitang nabigkas ni Diana bago lumabas ng elevator.
Naisip niyang malaki ang tsansang makasalubong niya ang boss na pinagtarayan niya at hindi niya alam kung may mukhang maihaharap pa ba siya. Habang naglalakad sa hallway, ay masinop siyang nagmamatsyag. Nagmistula pa nga siyang assassin sa kinikilos niya. Tila may pasombrero at face mask pang suot para lang itago ang pagkakakilanlan niya. Nang may marinig siyang boses ng lalaki na may kausap sa cellphone nito. Patungkol sa di umano'y date sa gabi ng araw na yon. Kampante naman siyang magtuloy-tuloy sa paglalakad sa pag-iisip na hindi naman yon ang lalaking boss niya. Didiretso na sana siya ng lakad nang biglang bumungad ang mukha ng boss niya. Kaya naman ganun na lang din si Diana kabilis na nagbiglang liko ng daan para umiwas sa lalaki. Dahilan upang mabunggo siya sa pader dahil wala na palang daan dito. Sa kagustuhan nga niyang iwasan ng lalaki, ay ito pa ang tumulong sa kanyang tumayo nang bumagsak siya mula sa pagkakabunggo sa pader. Mabuti na nga lang at naka-face mask siya, kaya hindi nakita ang mukha niya at di siya namukaan ng lalaki. Agad namang nagpasalamat si Diana sa kanya at saka nagkumaripas ng takbo papalayo kay Rod. Natakot siya na baka makilala o mamukaan pa siya nito. Malilintikan siya sa pagkakataong yun. Natawa naman si Rod sa ikinilos ng dalaga. Sa totoo lang ay alam na pala niya na iyon ang babaeng nagtaray sa kanya kanina lang sa elevator. Ito nga ay dahil nga sa amoy ng pabango ni Diana at maging ang damit na suot nito. Natatandaan kasi ni Rod. Sa isip-isip nga ng lalaki, malamang ay alam na ng dalaga ang kasalanan niya. Kung kaya't ganun na lamang ito kung umasta at kaiwas sa kanya. Sa tindi ng nerbiyos ni Diana at mabilis na pagtakbo, habol hininga niyang sinagot ang tawag mula sa matalik na kaibigan na si Audrey. Sa kanilang pag-uusap ay inalok siya nito ng isang racket na kung saan magpapanggap si Diana bilang si Audrey. Si Diana ang a-attend sa date na isinet up ng ama ng kaibigan para sa kanya mamayang gabi. Bes, kailangan ko talaga ng tulong mo. Can you help me on this one? Paawang tanong ni Audrey sa kanya. Ano ba yun? Dad set another blind date for me again. I'm so sick of it. What's worse is that hindi niya ibibigay sa akin ang hinihingi kong amount ng pera to start my own business kapag hindi ako sumipot mamaya. Pagmamaktol na sabi nito. Oh, edi pumunta ka. Ano bang bago sa buhay mo? Unless gayahin mo ko na naglayas para sa sarili kong kalayaan. Mahirap nga lang kasi kakayod ka talaga mag-isa. And, kere naman. Kaso lang bes, share ko nga rin sa'yo. Mukhang nagdidelikado ako sa trabaho ko ngayon. Akalain mo yun? Boss ko pala yung inirapan ko kanina. Di ko naman sinasadyang mag-attitude eh. Kasi ba naman, bad shot agad siya sa akin kanina sa may lobby. Namamahiya ba naman ang tauhan? Pero ewan ko na lang talaga at baka sa kangkungan na ako pulutin ito. Ayaw ko naman ding bumalik sa amin. Dahil for sure, gaganyan at gaganyan na naman ako din tulad sa'yo. Date dito, date doon. Baka tuluyan pa akong ipakasal sa kung sino lang eh. Hay Diyos ko. Kasawa maging anak mayaman eh no? Pero to be honest, mahirap din pala talaga maging strong independent woman. Parang gusto ko na lang maging fishball. Tugon naman ni Diana na tila nagmamaktol at naglalabas din ng sama ng loob sa kaibigan niya. Sinabi mo pa, Girl, you know I can't live without money. Alam mo namang Disney princess lang ang peg ng lola mo. I'm not as good as you. At hindi din ako ganun katapang para magtrabaho. Tapos yung sweldo pa ay small amount of money lang. Di ka kasya sa luho ko, bes. It won't sustain my expenses, you know. Kaya naman payag ka na please. Hindi ako pwede mamaya dahil may lakad ako. At hindi pwedeng wala ko doon kasi it's for my business. Unahin ko pa ba ang date-date sa mga kineme friends nila dad na yan? Halos uncle ko na nga kung tutuusin ang mga binubugaw nila sa akin. I'll pay you big time na lang para fair tayo. Ano, deal? Name your price. Tugon ng kaibigan niya na si Audrey. May pagsuhol pa sa kanya lalo't batid ditong kailangan na kailangan din niya ng pera. Dahil may pagkamaluho rin ito sa buhay
At wala na nga rin itong sustento mula sa pamilya niya magmula nang maglayas siya. Ikaw ha? You know me very well. Sige na nga. Maikling sagot ni Diana at sabay silang nagtawa ng dalawa. Hi, thank you Bessie. Kaya labs na labs kita eh. Basta ito ang goal ah. Kailangan ma-turn off siya sa akin through your acting skills. Kaya ibigay mo ng todo ang talent mo. Balita ko kasi medyo mapili yung lalaki na yun. Kaya dapat gawin mo ang lahat na pwede mong gawin para ayawan niya ako. At isipin niya na I'm not suitable for him. Para i-terminate niya ang wedding proposal ng parents namin. Galingan mo ah. Hindi pwedeng malaman niyang hindi ako ang ka-meet up niya that time. At lalong hindi pwedeng ma-turn on siya sa'yo knowing that you are me. Kasi once na nagustuhan ka niya, bukod sa mabibisto tayo, malaking gulo yun. Basta, do your best. I'll pay you double kapag successful ang plano natin. Mahabang pagpapaliwanag ni Audrey. Ay sure, alam mo naman, magaling tayo sa pag-arte. Praktisado to sa pagsisinungaling kina mom at dad. Ako pa ba? Basta maganda presyuhan natin, you can relax na. And I'll do the work for you. Tuwang-tuwa namang tugon ni Diana sa kaibigan. Sa huli ay nagkasundo ang dalawa sa deal na yon. Dahil na rin sa laki ng halaga na matatanggap ni Diana bilang kabayaran sa isang gabi na pagpapanggap para sa kaibigan. Di na rin nagdalawang isip pa si Diana na tanggapin ang alok ng kaibigan. Dahil simula nga noong namuhay siya ng mag-isa ay natutunan niya ang halaga ng pera at ang hirap ng pagkakaroon nito kaya naman di niya na iyon pinalagpas pa. Dahil nga sa mahuhuli sa date si Diana kapag hinintay niya pang matapos ang oras ng trabaho niya, nagdesisyon na siyang mag-early out na lang para makapaghanda muna ng sarili bago tumuloy sa nasabing lakad. Excited na excited si Diana sa lakad na yun. Hindi dahil sa makikipag-date siya, kundi dahil makukuha niya ang bayad mula sa kaibigan. Kaya naman, pinaghandaan niya ng maigi ang pakikipag-date. Todo ang pag-iinsayo ng mga sasabihin niya para mamaya. Nang matapos na nga siyang maghanda, ay nagmaneho na siya papunta sa lugar. Habang naglalakad nga ay nagulat siya nang may masilayang pamilyar na mukha. Nandun ito sa table kung saan itinuro ng waiter na nakareserve para sa kanya. At di umano ay naghihintay na sa kanya ang kanyang kasama. Habang papalapit nga siya ng papalapit sa kinaroroonan ng lalaki, ay unti-unti na ring nagiging malinaw sa paningin niya ang pagkakakilanlan nito. Halos matapilok nga si Diana. Napagtanto niyang ang kadate niya ay ang boss niyang pinakaiingat-ingatan niyang huwag makasalubong. Gustuhin man niyang umalis habang hindi pa ito nakatingin sa kanya, pero naisip niya ang bayad na ibibigay sa kanya ng kaibigan. May kung anong puwersang pumipigil sa mga paa niyang umalis mula sa kanyang kinatatayuan. Ilang saglit pa niyang pinag-isipang mabuti kung itutuloy niya o hindi. Hanggang sa nakapagdesisyon siyang umalis na lang dahil sa napagtanto niyang trabaho niya naman ang nakasalalay kapag itinuloy niya at nabisto siya ng boss niya. Dahan-dahan ngang naglakad pa atras si Diana nang biglang, "Excuse me? Are you Miss Audrey Dizon?" Tanong ni Rod nang mapansin ng may katagalan na ring nakatayuang dalaga sa harap ng table niya. Ha? Ako? Mautal-utal na tanong ng dalaga sabay turo sa sarili. Oo, hehe. Ako nga. Hi. Dagdag pa niya na halos malunok na ang dila dahil sa kaba. Hindi niya na alam ang gagawin at sasabihin niya. Lalo't nahuli na nga siya nito ng paningin at hindi na makatakas sa sitwasyong kinasasadlakan niya. Anim mo nga'y isang batang pinagbagsakan ng langit at lupa si Diana dahil sa kaba at takot. Baka makilala siya ng boss niya at mabisto. Pero wala na rin siyang nagawa nang anyanyahan siya nitong umupo. "Have a seat. You can handle naman siguro, di ba?" Sabi ni Rod na medyo may pagkasarkastiko ang datingan. "Excuse me? What did you just say?" Tanong naman ni Diana nang tila hindi niya nagustuhan ang mga narinig mula sa lalaki. "I mean, kanina ka pa ba nandyan? Maupo ka na." Mahinahong sabi ni Rod. "I'm Rodrigo by the way. Nice to meet you, Audrey." Pagbati ng lalaki sabay abot ng kanyang kamay.
Ganun na nga lang ang pagtataka ng lalaki nang mahawakan ng mga palad ng dalaga. Animoy ibinabad sa yelo sa sobrang lamig. Nang makapagpakilala na ang dalawa sa isa't isa, ay agad na naupo na si Diana. Nakita niyang tatayo na sana ang lalaki at takmang aayusin ang upuan para sa kanya. "Sino ka dyan? Kaya ko ng sarili ko. Relax ka lang." Biglang sambit nga ng madaldal na niyang bibig. Nakapag-compose na siya ng sarili niya at sabay na tumawa ng malakas na siya namang ikinagulat ni Rodrigo. Iyon ang naisip na paraan ni Diana para labanan ang kaba at unang hakbang na rin niya para magmukhang weird at katawa-tawa sa harap ng binata. Ganun pa man, hindi pa nagtatagal ay agad na naman siyang nakaramdam ng hiya sa ginawa niya. Nakita niya ang weird na tingin mula sa lalaki at iba pang mga kumakain na sa mga oras na yun ay nakatingin sa kanya. Kaya naman napatakip na lamang siya ng kanyang bibig. Hindi nagtagal ay naalala niyang muli ang tunay na pakay sa gabing yun. At yon ay hayaan ang lalaki na ma-turn off sa pag-uugali at kilos na ipapakita niya. Nang sa ganon ay umayaw ito sa pagpapakasal sa kaibigan. Napag-isipan niya na isang walang bahala na lamang ang sasabihin ng ibang tao sa kanya. Bagkus sa ipagpapatuloy na lamang niya ang pag-arte ng mga weirdong kilos kahit na halos gawin niya ng katawa-tawa ang sarili niya sa harap ng lalaki. May kaunting kaba pa rin na nararamdaman si Diana dahil batid niyang boss niya pa rin ang niloloko niya ngayon. Mukha namang di niya ako nakikilala. Saka isa pa, nakasalamin naman ako nung magkita kami sa elevator. Tapos naka-face mask ako nung pangalawa naming pagkikita. Ibang-iba naman ang itsura ko ngayon. Nakawig at naka-makeup ako. Pero in fairness, ang ganda ko for tonight's video. Bulong ni Diana sa isip habang pinupuri ang sarili. Sabay na hinawi pa ang kanyang buhok mula kaliwa pa kanan. Nagsimula ng umorder ng makakain ng dalawa. At dito ay nakahanap ng pagkakataon si Diana para simulan ng ibang level ng pag-arte niya. Sinadya niyang italisod ang waiter na may dalang red wine. Papalapit ito sa kanila na siyang dahilan para matapunan ang puti niyang sandal na pagkamahal-mahal niya pang nabili. "What the hell? Did you just stain my poor Selena?" Sigaw niya sa waiter. Halata namang naguguluhan si Rod sa binanggit niyang pangalan. Wala namang ibang tao doon na malapit sa kanila, maliban na lang sa kanilang tatlo ng lalaking waiter. "I'm sorry ma'am, hindi ko po sinasadya." Takot na humihingi ng paumanhin ng kawawang waiter, sabay pinunasan ang nabasa niyang sandal. "Hey, what do you think you're doing? Look at her oh, my poor Selena. Alam mo bang ang mahal-mahal nito? Si Selena ay worth 50,000 at ito namang sa kaliwa ko ay si Camila, 50,000 din. Total of 100,000 pesos ang pares ng sandal ko na sinira mo lang. Nakakaloka ka. Umalis ka na nga lang bago ko pa ipatawag ang manager mo." Pilit na pagalit na sabi ni Diana sa waiter. Hinagod niya ang sandalyas niyang natapunan ng red wine. "You're nice ha? Hinayaan mo lang yung lalaki na umalis? Kung iba pa yan, pinaobliga ng bayaran yung sandal o kaya ay pinatanggal sa trabaho. You seem nice. I like it." Pagbati ni Rodrigo sa dalaga. Nanlaki naman ang mga mata ni Diana ng kabaliktaran sa inaasahan niyang naging reaksyon ng lalaki. Kaya naman humirit pa siyang muli. "Well, you know naman, we can all be mad at some point, but still kind at the same time. Ano pa bang silbi mo at ng pera mo? Kung siya pa ang pagbabayarin ko, gayong minimum lang din naman ang kinikita nila. Samantalang ikaw ay bilyon-bilyon ng pera. Mindset ba, mindset?" Tugon naman ni Diana. "So you mean, ako dapat ang magbayad niyan?" Tanong ni Rod. "Oo. Napaka-ungentleman mo naman kung hindi. Paano pa kita papakasalan niyan kung ngayon pa lang barat ka na? Of course, you must spoil me with your money. Cause that's what loving me is. Kung ayaw mo, edi wag. Maghanap ka ng cheap. And it only means that we can terminate the engagement." Pagtataray nitong sabi. Hindi pa man nga nakakasagot ang lalaki ay humirit pa siyang muli.
You know what? Ang init. Hubarin ko lang tong coat ko ha. Sabi niya sabay hubad ng coat niya at saka lumadlad ang magandang hugis ng kanyang katawan. Ang dibdib niya ay halos lumuwa na sa laki. Balita ko, conservative ka raw. Oh my God, I think you will have to deal with my behavior. Ganito kasi talaga ako eh. Sexy at maganda. Kaya useless kung itatago ko lang, 'di ba? Oh my! Di pa nga pala kita na ipapakilala sa mga kasama kong babies ngayon. By the way, this one on my left is Camila. This one naman sa kanan ay si Selena. They're my favorite pair. At ngayon, nadungisan na sila. How sad. Sabi ni Diana na tila daig pa ang artista sa galing kong umarte. Magsasalita na sana si Rod nang bigla na naman siyang putulin nito. You know, we can make the best of our first date by knowing each other and taking it to the higher level. Wanna get a room for tonight? Tuksong sabi ni Diana sabay ang dahan-dahan na pagkagat sa karne habang malagkit na nakatitig sa mga mata ni Rod. Tila ba nangaakit? Natawa si Rod nang makitang kinakabahan ng dalaga sa mga sinabi niya. Nakita niya ang tensyon sa malikit nitong paa na iwinawagayway pa sa ilalim ng mesa. Kaya naman, nakaisip din siya ng kalokohan para gantihan ng dalaga. Kakaiba tong babae na to ah. Halatang nagpapa-turn off sa akin. Sige nga, dahil ang effort mong umacting, sakyan ko nga mga pakulo mo. Sabi ni Rod sa isip-isip niya. Nahalata niya talaga ang ginagawa ng dalaga. Sure. Maikling sagot niya kay Diana na ikinatulala naman nito. Ha? Hindi makapaniwalang sagot niya sa lalaki. Wala bang nakapagsabi sa'yo na medyo attracted din ako sa mga open-minded na tao na katulad mo? You sure feel cold. Pinipilit mo lang tiisin cause according to you, you wanna show off your sexiness and probably that's for me. Huwag kang mag-alala. I'll make you feel hotter later. Swabing sagot naman ni Rod na inaasar ang dalagang unti-unti nang namumutla sa kaba. Ha? Pilit na pagngisi ni Diana, pero sa loob-loob niya'y gigil na siya sa lalaking nasa harap niya. Nasa harap na nga sila ng front desk para mag-check-in. Habang nangangatog sa kaba si Diana, ay tawang-tawa naman sa kanyang likuran itong si Rodrigo. Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? Bakit ba kasi hinamon-hamon ko pa to? Bulong ni Diana sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay may bumulong sa tenga niya. Ano? Dare pa more. Pangaasar na sabi ni Rodrigo. Halos di maipinta ang pagmumukha ni Diana sa mga pagkakataong yun. Tila hindi niya alam kung paano niya tatakasan ang sitwasyong kinalalagyan niya. Mabuti na lang at tumawag ang kaibigan niya, kung kaya't nagkunwari siyang may emergency na dapat puntahan at agad nang iniwan ng lalaki. Sa pagmamadali niya ay aksidente niyang nalaglag mula sa kanyang bag ang ID niya sa kanyang trabaho. Nang makita nga ito ni Rod, ay agad niyang kinuha sa pagbabaka sakaling maihabol pa niya ito sa dalaga. Hinabol niya si Diana para sana iabot ang ID nito. Kaso lang ay nakaalis na agad si Diana, ni hindi man lang nagpaalam sa kanya. Nang tignan ni Rod ang ID ng dalaga, doon niya nakita ang pangalang Diana Salvador. Nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Nung una ay medyo naguguluhan pa siya. Inakala pa nga niyang baka ibang tao ang nagmamayari nito. Ngunit sigurado siyang sa babae iyon nagmula. Naisip niya rin na baka sa kaibigan o kakilala iyon ng dalaga at nagkataon lang na nasa kanya. Pero dahil sa nakuha nito ang atensyon at interes niya, naging curious siya dito. Pagka-uwi ay agad niyang hinanap ang pangalan ng babae mula sa mga empleyadong nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Tsaka niya nakita ang malaking pagkakahawig ng babaeng nakadate niya kanina lang at ang Diana mula sa chart ng kanyang mga empleyado. Nag-decide si Rod na mag-background check sa tunay na Audrey Dizon at doon niya napag-alaman na impostor nga lang ang nakaharap niya kanina at ang impostor na yun ay nagtatrabaho pala sa kanya.
Magdamag na hindi nakatulog si Rod sa inis sa ginawa sa kanya ng babae. Kinaumagahan ay kinamusta ng kanyang ina ang naging pagkikita nila ng ka-blind date niyang si Audrey. At ang sagot naman niya ay hindi nga maayos ang naging resulta. Dagdag pa niya ay ayaw niya sa babae na yon. Kaya naman agad na sinabi ng kanyang ina na muling makipagkita na lamang daw ito sa isa pa niyang inihanda at baka sakaling yun na ang magustuhan niya. Wala sa mood si Rodrigo pero wala siyang nagawa kung hindi mapabuntong hininga na lamang at manahimik. Hinayaan niya na lumipas ang sandali hanggang sa makaalis siya patungo sa trabaho niya. Habang nasa kalagitnaan ng pagkain, nakaisip si Rod ng magandang gawin para tantanan na siya ng kanyang ina at para na rin makaganti sa ginawang panloloko sa kanya ng dalaga. Pinatawag ni Rod si Diana sa opisina niya. Nang makarating nga kay Diana ang balitang bigla ang pagpapatawag sa kanya, ay agad siyang nagtaka. Nang maalala niya ang mga nangyari sa mga nakalipas na araw, napagtanto niya na may atraso nga pala siya sa boss niya. Una yung pagtataray niya rito nang wala sa lugar, at pangalawa yung pagpapanggap niya na siya ang kaibigan niyang si Audrey. Sa isip-isip nga niya ay alin lamang sa dalawa na yon ang maaaring dahilan, o kaya naman ay parehas. Sa mga oras na yon ay agad na kinabahan naman ng dalaga. Takot siya na baka yun na ang maging huling araw niya sa trabaho. Habang tinatahak ang daan papunta sa opisina ng boss niya, ay nag-i-internalize naman itong si Diana ng isasagot. Pagpasok nga ni Diana sa loob, ramdam na agad niyang mabigat na tensyon sa mga mata ng kanyang boss. "Have a seat, Miss Audrey. Miss Diana?" Sarkastikong sabi ni Rod at hinagis ang ID ng dalaga sa kanya. Gulat na gulat si Diana. Halos gusto na nga lang niyan lamunin ng lupa sa pagkakataong yun. Sobrang kaba at kahihiyan ang nararamdaman niya. Ngayong nalaman na ng lalaki ang tungkol sa pagpapanggap niya. "Nalaglag mo nga pala kagabi when you were rushing to run away from me. For some reason na hindi ko alam, pero wala na akong pakialam." Dagdag pa ni Rod na tila may halong pagkainis sa tono ng pananalita nito. Napalunok na lamang ng laway ang dalaga. Hindi alam kung may mukha pa ba siyang ihaharap sa amo niya. Sinisisi nga niya ang sarili sa katangahan na nailaglag ang ID niya na siyang dahilan kung bakit siya tuluyang nabuking ng boss niya. "I'm sure napakana lahat ng to na totoong Audrey. Sa kagustuhan niyang wag maikasal sa akin. I'm not offended naman. But I don't get the point when she can just tell me directly na ayaw niya. Ikaw naman, magkano ang binayad sa'yo para lokohin ako?" Tanong ni Rod sa galit na tono. Hindi pa man din nakakasagot si Diana, nagsalita na namang muli si Rod. Bagay na ginawa niya kagabi sa lalaki. "And to think that you're inside my company, my employee, being paid by me. How dare you make a fool out of me, ha?" Galit na sabi ng batang lalaki. "What if I sue you? May laban ako dun. Bukod sa mawawalan ka ng trabaho, magkaka-record ka. And of course, madadamay si Audrey, who happened to be your close friends pala." "Wow, ang galing-galing niyo namang mag-isip ng scheme. Lalo ka na. Ang perfect ng execution mo. What do you think?" Dagdag pa ni Rodrigo. Ano po bang gusto niyong gawin ko? Please, wag na nating palakihin pa ang issue na to." Tugon ni Diana na nanggigilid na ang luha sa mga mata. "Issue? Wag palakihin? Seriously? Willing ka bang gawin ang gusto ko? Ang tanong is, kaya mo ba?" Dagdag pa ni Rod. "Oo. Pero please, wag lang sanang madadamay si Audrey. Anything para makabawi ako sa'yo. Wag lang may ma-involve na ibang tao, please." Pakiusap ang muli ni Diana. "Talaga lang ha? Ayaw mong ma-involve? Sino? Your friend? Well, for all I know, magkasabwat kayo."
Tama? Ni hindi man lang nga kita narinig na nagsorry o humingi ng pasensya for what you did to me. And by the way, ang galing mo nga palang umakting kagabi. You almost caught me off guard. Not until naging tanga ka sa part na nag-iwan ka ng ebidensya. At ikaw din mismo ang gumawa ng paraan para malaglag ang sarili mo. You deserve an Oscar for your acting skills. Pero di mo man lang kayang pikein ang paghingi ng tawad sa akin. Or at least, show some remorse. Insulting ha? How rude of you. At dahil dyan, kailangan mong panindigan ang nasimulan mong pagpapanggap at pagsisinungaling sa akin. That's what you get for what you did to me. May pagalit na sabi nito sa dalaga. Ha? What do you mean? Nalilitong tanong ni Diana. Starting tomorrow, you have to pretend as my wife sa harap ng mga magulang ko. At sasama ka sa akin bukas sa bahay namin. Ipapakilala kita sa kanila. Here, read all of this. Para naman may idea ka about me. At kung paano tayo kunwari nagkakilala. Paliwanag ni Rod. Ha? E di lalo akong nalagot pag nabuko naman nila ako. Seryoso po ba kayo? Mga magulang niyo po ang lolokohin natin? Medyo nakaangil na tanong ni Diana sa boss niya. Whatever it is, it's none of your business anymore. Bakit? Nagrereklamo ka ba? Ano? Papayag ka ba o hindi? Kasi madali lang naman akong kausap. Pag pumayag ka, safe ka. Pag hindi ka pumayag, alam mo na ang mangyari sa'yo. At syempre, pati na sa kaibigan mo. Tugon naman ni Rod. Ay, eme lang. Syempre sir, payag naman po ako. Kayo naman no, di mabiro. O sige, ano pa po ba ang mga kailangan kong gawin? Ani ni Diana sabay taas ng kaliwang kilay niya sa lalaki. Sa di malamang dahilan, ay tila parang nawala ang takot ni Diana sa boss niya. Nagawa niya pa itong taasan ng kilay kahit nabatid niyang may mga atraso pa siya rito. Ayusin mo nga ang pakikipag-usap mo sa akin, Miss Diana. Sa pagkakatanda ko, ikaw tong may atraso sa akin. At isa pa, ako ang boss mo. Para mag-attitude ka ng ganyan ha, pinapaalala ko lang sa'yo just in case nakalimutan mo. Baka na-carried away ka sa acting mo kagabi. At baka nakakalimutan mo. Tinarayan mo lang naman ako noon sa elevator. Tapos umiiwas ka pa. Kaya ka nabunggo sa pader. What an idiot. Mapang-asar na sabi ni Rod sa dalaga. Halos masamid na sa sarili niyang laway si Diana. Naalala pa pala at nakilala pala siya nito. Gayunpaman, nagmatigas pa rin ang dalaga. Na para bang alam niya na ang takbo ng isipan ng lalaki. Kaya kahit anong gawin niya, ay hindi naman siya nito papahirapan ng sobra. Ganda ko kasi. Sambit pa niya sa loob ng isip niya. Wow! Idiot pa nga. Ikaw nga tong masamang ugali eh. Kung di mo sana pinahiya ang isa mong tauhan nung araw na yon, edi sana hindi ko yun nakita. Hindi sana kita nahusgahan. At hindi kita natarayan. Kaninong kasalanan ngayon? Isa pa, naalala mo pa pala yun? Nakilala mo pala ako? Galing mo sa part na yun ah. Sabi ni Diana na halatang pikon na sa pangasar ng lalaki. Sino bang di makakakilala sa'yo? Napakatapang ng amoy ng pabango mong masakit sa ilong. At ang damit mo ang sakit sa mata. Muli pang pangasar ni Rod sa dalaga. Nagmistulang ang palengke ang opisina ni Rod dahil sa pagtatalo nilang dalawa. At tila umaabot na maging sa labas ng silid na siyang dahilan para makichismis din ng iilang empleyadong napapadaan. Ang pag-uusap na sana ay patungkol lang sa deal na gustong mangyari ni Rod ay nauwi nga sa bangayan nilang dalawa. Bukod pa ron, ay nais lang sana ng lalaki na makarinig ng paliwanag at paghingi ng patawad mula sa babae. Pero imbes na yun ang mata mo mula rito, nagawa pa siya nitong bungangaan at awayin sa sarili niyang teritoryo.
Pero imbes na yun ang mata mo mula rito, ay nagawa pa siya nitong bungangaan at awayin sa sarili niyang teritoryo. Niwala man lang bakas ng takot sa mukha ng dalaga o pagkabahala na baka tuluyan na siyang sisantihin sa trabaho nito o kaya ay ipakulong. Hindi lubos akalain ni Rod na may pagka-war freak pala ang dalagang si Diana at ayaw magpatalo sa kahit na anong paraan kahit siya pa man ang tunay na may atraso sa kanilang dalawa. Matapos nga ang halos 1 oras na pagtatalo ng dalawa ay natigil din ito. Bigla kasing tumawag ang mami ni Rod. Sinabi nitong nandoon ang kaibigan niyang si Antonio. Agad na itong nagpaalam sa babae. At bago pa man umalis ay mariing pinaalala nito ang patungkol sa usapan nila kinabukasan. Oo na. Umalis ka na nga, sabi ni Diana. Tila nakalimot na siya itong nasa teritoryo ng kalaban niyang si Rod. Ang litong-lito naman na si Rod ay bumalik din agad sa loob ng opisina niya. Pero napagtanto niya ang nangyayari. Hoy, opisina ko to ah. Bakit ako ang pinapalayas mo? Hindi ba't ikaw ang dapat na umalis? Umalis ka na nga, sabi ni Rod habang pinapalabas ang dalaga. Abay malay ko ba at lumabas ka rin naman? Kasalanan ko? Kasalanan ko ba kung utu-utu ka? Taas ng pride mo ah. Bumalik ka pa talaga para paalisin ako, ilalabas ka rin naman. Etchosera. Mapang-asar na sabi ni Diana bago tuluyang lumabas sa opisina ni Rod. San ba hango yung pagmumukha mo at napakatibay naman? Sigaw na tanong ni Rod nang makalayo na ang dalaga. Doon, sa may kanto. Sabat pa ni Diana saka mabilis na naglakad paalis ng silid na yon. Bago pa man siya tuluyang batuhin ng kung ano nang napipikon niya ng amo. Tawang-tawa nga si Diana nang tuluyang makalabas ng buhay sa opisina ng boss niya. At alam niya sa sarili niyang naasar niya ito. Si Rod naman na naiwan sa opisina niya ay napakuha na lang ng pineapple juice sa ref. Naramdaman niya kasing tumaas ang presyon niya dahil sa makulit niyang empleyado. Impaktita yata yung babae na yun, sabi niya sa sarili habang naiisip ang dalaga. Di kalaunan ay bigla niyang napagtanto ang angking ganda nito. Hindi naman yun maikukubli sa kabila ng magaspang na pag-uugaling ipinakita nito sa kanya kanina. Kinabukasan ay sinundo ni Rod si Diana mula sa apartment na tinutuluyan nito. At dahil nga medyo may kakuparang kumilos si Diana, ay napaghintay na lamang niya ang lalaki sa loob ng kanyang tinutuluyan. Namangha naman si Rod sa mga mamahaling gamit sa loob ng bahay ng dalaga. Gayong ang pagkakaalam niya ay hindi naman ganun kalaki ang sinasahod ni Diana. Bigla tuloy siyang napaisip at nagka-interes sa buhay na mayroon ng dalaga maliban sa kung ano pa lang nalalaman niya patungkol dito. Napaka-misteryoso naman ang babaeng to, sabi ni Rod sa isip-isip niya. Nasa daan na sila papunta sa bahay nila Rod at napansin niya ang puyat na mga mata ng dalaga. Bigla siyang nakaramdam ng awa para dito. Iyon pala ay dahil sa magdamag na binasa ng dalaga ang binigay niyang reviewer para sa pagpapanggap nila mamaya. Nang sa wakas nga ay nakarating na sila sa bahay nila Rod, ay masaya silang sinalubong ng mga magulang nito. Hi my dear, ikaw pala ang asawa ng aming anak. Napakaganda mo namang bata, iha. Bakit ba ngayon niyo lang ipinaalam sa amin ang tungkol sa relasyon niyong dalawa? Hindi naman kami tututol. Kung tutuusin nga ay sabik na kami ng daddy niya na magdala siya ng babae para ipakilala sa amin. Yan tuloy, kinailangan ko pa siyang papuntahin sa mga blind date. Pasensya ka na ha, pinag-date ko ng pinag-date sa iba itong mister mo. Hindi naman kasi namin alam na may asawa na ito. Hindi man lang kasi nagkukwento sa amin. Minsan pa ang inakala ng daddy niya na bakla siya eh. Paano ba naman? Pero kasal na pala kayo? Di man lang kami nasabihan. Nakakapagtampo tuloy. Di bale, nandito ka naman na iha. Nga pala, gaano na ba kayo katagal na kasal ng anak ko? May laman na ba yung tiyan mo, anak? Habang sabi ng ginang sa dalaga, sunod-sunod ang tanong nito. Tila interview ang sinapit ni Diana sa unang bungad pa lang. Honey, hayaan na muna natin silang makapasok sa bahay. Ikaw naman oh.
Kararating pa lang ng uni kaiha mo tinadtad mo na ng tanong. Sabi pa ng asawa nito at sabay silang nagsipagtawanan habang naglalakad papasok ng bahay. Naging masaya ang unang pagkikita nila at napuno ito ng maraming kwentuhan. Buong araw yun. Kitang-kita sa mga mukha ng magulang ng lalaki ang labis na kasiyahan sa presensya ni Diana dahil sa magiliw nitong pag-uugali at pagiging palabiro. Muli na naman ngang namangha itong si Rod sa angking galing ni Diana sa pag-arte. Hanggang sa natapos ang araw, sobrang saya ng mga magulang ni Rod. Habang si Diana naman ay tuwang-tuwa rin sa mga ito. Dahil nga sa pananabik ng mga magulang ng lalaki kay Diana, ay halos araw-araw na itong pinapupunta sa kanila. Kung kaya't napapalapit na rin ang loob nila sa isa't isa. Palaging tanong nila sa dalaga kung kailan ito lilipat doon sa kanilang tirahan at kung kailan nila balak bumuo ng baby. Madalas din silang lumabas para kumuha ng mga litrato para ipakita sa mga magulang ng lalaki na pruweba ng kanilang pagsasama maging ang pagpeke nila ng honeymoon sa isang beach. Hindi nagtagal ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Diana kay Rod. Minsan pa nga'y nahiling niya na sana ay totoo na lang ang nangyayari sa kanila. Lingid sa kaalaman ng dalaga ang matagal na palang damdamin ni Rod para sa kanya. Nagsimula ito noong nagpanggap siya sa unang date nila. Nahulog ang loob ni Rod sa dalaga sa di malamang dahilan. Marahil na rin siguro sa kakaibang ugali ng dalaga. Ibang-iba ito sa mga babaeng nakilala niya. Bukod pa ron, natuklasan ni Rod na nagmula pa pala ito sa isa ring mayamang pamilya. Simula noong maghinala siya sa dalaga dahil sa mga mamahaling gamit sa loob ng bahay nito, ay pinaimbestigahan niya yon. Namangha nga si Rod dahil hindi katulad ng ibang mayayamang babae, si Diana ay marunong makisama sa buhay ng ibang normal na tao at mas pinili nitong mamuhay sa paraang gusto nito kahit pa man naghihirap na ito dahil sa kawalan ng suporta mula sa kanyang pamilya. Kaya naman, matagal na panahon na pala niyang minamahal si Diana, kung kaya't ang pagpapanggap nila ay nagugustuhan na rin niya at balak na nga niyang totohanin sa oras na may sapat na lakas na siya ng loob para umamin sa nararamdaman niya sa dalaga. Halos maigit na 1 buwan na ang pagpapanggap nilang dalawa, hanggang sa ang patungkol dito ay nakaabot na sa kumpanya nila. Dahil doon ay naging sentro ng usap-usapan si Diana. At ang sabi pa ng iba ay gold digger daw ito. Dahil sa ginagamit lang niya ang angking kagandahan para bilugin at hut-hutan ng mayamang lalaki. Ang balitang ito ay mabilis na lumaki. Hanggang sa umabot na nga ito sa ama ni Diana. Dahilan para muli siyang ipatawag pabalik sa bahay nila. Nang mabalitaan iyon ni Rod ay hiniling nito sa dalaga na hayaan siyang sumama sa bahay nila. Gusto ni Rod na magpaliwanag sa mga magulang nito. Nang makarating nga sila roon, laking gulat ni Rod nang makitang nandun ang matalik niyang kaibigan na si Antonio. Iyon pala ang lalaking pakakasalan dapat ni Diana, kung kaya't nakatanggap ang dalaga ng malakas na sampal mula sa kanyang ama. "You pathetic bitch! Kailan ka pa natutong sumaway ng ganyan sa amin ng mami mo? At nagawa mo pang bigyan kami ng labis na kahihiyan? Look what you made Antonio's parents do. Inatras nila ang pangakong magbibigay ng malaking share sa kumpanya. Hindi na rin sila mag-i-invest sa itinatayong business ng kapatid mo. Dahil lahat yun sa katarantaduhan mong bata ka. Hinayaan na nga kitang umalis sa bahay at gawin ang gusto mo, pero anong ginawa mo? Sinira mo lang lahat ng plano ko." Galit na sabi ni Mr. Salvador sa anak niya. Nang akma pa nga sasampalin ni Mr. Salvador ang kanyang anak, ay hinarang ito ni Rod. Kung kaya sa kanya tumama ang isang malakas na sapok mula sa palad ng matanda. "Who the hell are you?" Galit na tanong nito kay Rod. "I'm your daughter's husband, sir," sabi ni Rodrigo. Siya namang kinagulat nilang lahat, maging si Antonio. "Ah, so ikaw pala tong napapabalitang pinakasalan ng anak ko. Halika nga rito." Galit na hinila ng matandang lalaki si Rod para suntukin, pero bigla siyang sinaway ni Antonio at sinabing pagsisisihan niya ng matindi kapag ginawa niya yun sa kaibigan niya. Natigilan si Mr. Salvador at tinanong kung bakit.
Ipinaliwanag naman ni Antonio na ang lalaking yon ay ang matalik niyang kaibigan na siyang ikinakwento niya sa matanda na magbibigay sana ng malaking share sa kumpanya nila. Tutol din pala si Antonio sa pagpapakasal kay Diana. Dahil may gusto rin itong ibang pakasalan, kaya't naging pabor din sa kanya ang nangyari. Dahil mismo magulang niya na ang bumawi sa usapan sa pagitan ng mga pamilya nila. At dahil nga sa naging malapit na rin ang loob ni Antonio kay Mr. Salvador, tinulungan niya pa rin ito na makahanap ng taong sasalo sa bagay na kinansila ng kanyang pamilya, na walang iba kundi ang mayamang lalaki na si Rodrigo. Dahil nga doon ay biglang nag-iba ang postura ng matandang lalaki. Tila ba ay biglang naging maamo ang pakikitungo nito kay Rodrigo. Bigla namang nakaramdam ng hiya si Diana dahil sa pag-uugali ng kanyang ama na halatang may pagkamata pobre kung kaya't di na siya nakapagpigil pa at sumabog na ng tuluyan dahil sa kahihiyan. Kung nakikita mo lang sarili mo, Dad, nagmumukha kang pera. Yan lang bang gusto mo sa akin? Ang pakinabangan ako para sa pansarili mong gusto? Kung kani-kanino mo ako binalak na ipakasal, kapalit ang pagpapataba ng bulsa mo. Ano ba ako para sa'yo? Isa lang ba akong bagay na may pakinabang lang kapag may kapalit na pera? Anak mo ba talaga ako? Ni minsan kasi, hindi ko naramdaman na mahal mo ko bilang isang anak. Palagi mo lang kasing iniisip ay pera, puro pera. Kung ganito lang pala ang mundo ng mayayamang tao, mas okay na akong maging mahirap na may dangal. Ngayon, kung ang halaga ko lang pala para sa inyo ay ang hinihingi niyong kapalit pang salo sa kumpanya niyo, I'm sorry to say, I'll exclude myself from this family. Kung sa bawat paghinga ko ay pera ang palagi niyong hinahanap. Nakakahiya ka, Dad. Ganyan mo ipakita ang tunay mong kulay sa asawa ko. I swear, wala kang makukuha sa amin kahit piso. Tara na, Rod. Galit na sumbat ni Diana sa kanyang ama. At di na nga ito hinintay pang makapagsalita at hinila na papalabas ng mansyon si Rodrigo. Habang nagmamaneho ay di maiwasan ni Rod na mag-aalala sa umiiyak na dalaga. Hey, I know you're not okay. Do you wanna go somewhere? Tanong ni Rod sa dalaga. Kahit saan, basta malayo dito. Please. Tugon naman ni Diana. Naalala ni Rod ang isang beach na malaparaiso. Minsan na nilang napuntahan noon para maging venue ng kunyaring honeymoon nila. Naalala niyang tuwang-tuwa ang dalaga dahil ron, tahimik at payapa na kapaligiran. Maganda pa ang tanawin. Doon niya ito dinala para makapag-relax muna. Nang makarating nga sila ay agad na tumakbo si Diana sa dagat para maligo at doon ilabas ang sama ng loob sa pamamagitan ng paglangoy papunta sa malalim na parte ng dagat. Agad naman siyang sinundan ni Rod sa takot na baka malunod ito. Hoy, magpapakamatay ka ng dahil lang doon? Takot na tanong niya sa dalaga. Agad niya itong naabutan bago pa man makarating sa may malalim. Baliw, ganito talaga ako pag stress. Lalangoy lang ako pero di ako magpapakamatay. Malungkot ako pero di ako tanga. Sagot naman nito at sabay silang nagtawanan. Minabuti na muna nilang dalawa na manatili sa paraisong yon. Buong magdamag silang nandun para makapagpahinga mula sa mga isipin. Nagtayo sila ng tent sa may tabing dagat at doon ay gumawa ng bonfire. Bawat sandali sa mga oras na yun ay napaka-espesyal para sa kanilang dalawa. Tahimik at pareha silang nakatingin sa isa't isa. Hanggang sa bigla na lang sabihin ni Rod ang nararamdaman niya para kay Diana. I love you. Mahinang sambit nito. Mahal din kita. Tugon naman ni Diana at saka dahan-dahan na naglapit ang dalawa sa isa't isa. Hinayaan nila ang mga sarili na sumabay sa agos ng kanilang mga damdamin. Kinaumagahan ay masayang nagising ang dalawa sa bisig ng bawat isa. Mayroong masayang ngiti sa mga labi. Can we just make this real? Tanong ni Rodrigo. What do you mean? What if we stop pretending already? Instead, let's make it all real.
Muling tanong ni Rod sa dalaga na siya namang tinugunan na lamang ng isang matamis na halik ni Diana. Bago pa man sila bumalik sa Maynila, dumaan muna ang dalawa sa isang simbahan. At doon ay agad na nagpakasal silang dalawa. Tanging sila lamang ang nakakaalam nun, bukod sa isang pastor na nagbigay ng basbas sa kanila. Makalipas ang halos isang buwan, biniyayaan din sila ng isang supling. Nagbunga ang nangyari sa kanila noon sa isang beach. Medyo magulo man nung una, pero di kalaunan ay naayos din ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Diana at ng kanyang ama. Muli ay nagpakasal silang dalawa kasama ang mga mahal nila sa buhay, habang 5 buwan na niyang ipinagbubuntis ang kanilang anak. Masaya silang bumuo ng kanilang sariling pamilya. Sino nga bang mag-aakala na maaari palang magkaroon ng instant wife ang isang bilyonaryo na pawang pagpapanggap lang naman ng lahat nung una? Nakakatuwang isipin na ang pag-ibig ay sadyang mapanibugho, ngunit makapangyarihan din sapagkat kaya nitong gawing katotohanan ang mga bagay na sa simula ay kathang isip lamang. Pag-ibig nga naman, sadyang hindi mapipigilan at kailanman ay hindi kayang tibagin ng kahit na anong uri ng pagsubok. Maging ito pa man ay usapang kayamanan. Ika nga nila, true love always wins.